siya. Nag-o-office siya, magandang posisyon niya sa opisina. 2 months from that day, mapupromote na siya. Yung promotion niya, matagal niyang hinihintay. Talagang pinagtrabahuhan niya, pinagsikapan niya yon upang siya'y ma-promote kasi pag na-promote siya sa opisina, ibig sabihin, mas malaking benefits. Noon dumating ang araw at malapit na nagkasakit ng malubha ang kanyang anak. Pwede naman siyang kumuha ng nurse. Pwede naman siyang kumuha ng taga-alaga. O pwede naman siyang kumuha ng caregiver. Pero hindi niya ginawa. Alam mo ginawa niya? Nag-resign siya sa trabaho. Hindi niya naisip yung promotion na taon-taong pinaghirapan niya. Hindi niya na naisip yun. Ang lagi niya iniisip, sasamahan ko ang aking anak na may malubhang karamdaman. Siya po, mga minamahal kong kapatid, ay isang halimbawa ng isang ina ng puso ay para sa anak na nagdurusa. Ganun po ang pinapakita sa atin ng ating mahal na Birhen. Nakikita niya ang ating pangangailangan at dahil sa nakikita niya, siya ang lumalapit kay Jesus para tayo ay tulungan. Yan din po yung halimbawa ng ating binasang Ebanghelyo ngayon. Ang unang kababalaghan na ginawa ni Jesus sa Kanang Galilea sa isang kasalan. Naubusan ng alak, mapapahiya ang ikinasal sapagat napakaraming bisita. Wala namang nagsasabi sa mahal na Birhen, pero nakita niya ang pangangailangan. Nakita niya na baka mapahiya ang mga tao. Nakita niya, kaya lumapit siya kay Jesus. Bakit niya nakita? Sapagat ang isang pusong mawain, ang isang pusong mahabagin, yan ang nakakakita ng kailangan ng ating kapwa. Katulad ng isang ina, ang puso niya ay puso na tumitibo para sa nangangailangan, lalo na kung ang kanyang anak ay may karamdaman. Nagpakita ang mahal na Birhen doon sa Lourdes kay Bernadette Soberón. Ipinahayag niya kahalagahan ng pagdarasal, ng penance, at ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming pumupunta sa lugar na yon upang humingi ng kagalingan. Nakarating na po ko doon, nakita ko daming naka-wheelchair at matatanda. Kasi may danger na sila ay nalupang lumubha. Pero physical lang yan, nakagalingan. Pero pag pumunta kayo sa lugar na yun, makikita nyo, may isang building na napakaraming kwarto sa kumpisanan. Iba't ibang language. May English, may Portuguese, may French, may Espanyol, may Pilipino, lahat ng language. Kaya kung pupunta ka doon at gusto mong mangumpisan, titingnan mo lang yung mga anong language ang papasukin mo. At may mga pari na naghihintay doon. Doon sa Lourdes, ibig sabihin, ang kagalingan ay hindi lamang pisikal. Ang kagalingan ay kagalingan din ng kaluluwa. At ang kumpisal, mga minamahal kong kapatid, yan
ay paraan ng healing, pagpapagaling sa ating kaluluwa. Kaya mga minamahal mong kapatid, ipagdiwang natin ang kapiyaста ng mahal na Birhen ng Lourdes sa pamamagitan ng pagpapahid ng labis ng sakramento sa mga kapatid natin may malulubha na karamdaman. Yan ay natin gagawin at ipagdasal ninyo sila. Ang banal na tubig na ito magpala ng pakikisas na may pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Sa bisa ng pagpapahid ng banal na langis at pag-aalaalan sa pag-ibig at awasin ng Panginoon, tulungan ka nawa niya sa pagitan ng biyaya ng Espiritu Santo, pinubos ka ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran ka nawa niya ang kagalingan, lakas at kaligtasan. Panginoong Yesukristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaling mo at tiisin itong aming kapatid na may sakit, ay siyang pagalingin, alang-alang siyang pagawa. Patawarin mo kanyang mga kasalanan at pagkaloob mo siya ng ganap na kalusugan upang muli niyang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoong nabubuhay at naghahari, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumayo kayong lahat, panalangin ang Panginoon. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak sa amin ding ina. Tumatawag kami sa iyo, ang ating itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong, at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan na mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus na buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Please bow your head and offer your personal intentions. Panginoon, tulungan mo kami upang kami maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo katulad ng ginawa ni Maria. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Ang paghahain ng away.